sa probinsya, sa Dumaguete. Siya po, doon po ako halos lumaki sa kanya. Mama ko naman po noon ay nasa abroad at maaga po kaming hiniwalayan. Maaga po naghiwalay sila ng mama at papa ko. Bata pa lang ako, mga 4 years old pa lang ako noon. Ay broken family na po kami at lumaki na po halos sa lola ko. Hanggang sa kinuha ako ng mama ko dito sa Maynila at naiwanan ko ang lola ko sa probinsya hanggang sa yun po yun, nawala na rin po ang lola ko sa katandaan po. At mga ilang years, mama ko naman nawala na rin po. Kinuha na rin po ng dakilang ama dahil rin po sa sakit sa kidney, sa bato. Nagda-dialysis po siya. Actually po ang mama ko dumaan rin po sa kulam. Hindi pa ako manggagamot noon. Ngayon po, sinabayan po ng kulam ang kanyang physical na sakit. Actually po kahit ako po, mga bata pa po ako, mga high school, dumaan rin po sa kulam. Uso pa po dati noon yung, alam niyo pong gagawa ng sulat, love letter, tapos magpapadala ng picture. Yun, ganun po ang nangyari sa akin dati. Gumawa ng sulat, nagpadala ng picture. Ayun po, nakulam po ako. Kaya alam ko po ang pakiramdam ng taong isang nakukulam kasi dumaan po ako dito. Dinanas ko po ito. Ang nangyari po sa akin noon, madaling araw, gising po ako, mga alas 12 ng gabi, nakaharap ako sa salamin. Kita yung maliwanag yung buong katawan, ang ulo ay malabo po. Malabo ang ulo at kinakausap ko sarili ko. Sabi ko, bakit sino ka? Ba't ka nagpapakita sa akin? Anong ginagawa mo sa akin? Yun po, ang ginamot po ako noon ng isang albularyo sa Baclaran po. Dati may sikat po na manggagamot diyan sa albularyo diyan sa Baclaran. Dinala ko ng mama ko. Ayun po sa awa ng Diyos at yun po gumaling ako. Kaya bilang ako ngayon na manggagamot, faith healer, pag may nangailangan po ng tulong, ginagawa po talaga namin ang lahat. Ginagawa ko po ang lahat para gumaling sila sa kanilang karamdaman sa espiritual na sakit. Kasi pinagdaanan ko po yung mga kulam na yan. Nangyari na po sa akin yan. Ngayon naman po, sa mga nagamot po namin o sa mga ibang mga gamot, nagtataka po tayo bakit ginamot tayo tapos binalikan mga ilang araw, may ilang oras, masama naman pakiramdam natin, ilang araw, masama na ng pakiramdam natin. Minsan po kasi kami mga albularyo ginagawa po namin lahat. Gagaling po tayo. Siyempre po, parang lalo sa mga malalang sakit, yung mga barang, pinalaki ang tiyan, namamaga ang mga paa, namamanas, yung mga binubote. Actually po kami mga albularyo po o manggagamot, faith healer, ginagawa po namin lahat para matulungan kayo, dudugtungan ang buhay nyo. Siyempre po, andun po yung dapat mismong sa sarili po natin ay maski tayo, isuko natin ang ating mga kasalanan. Humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Humingi ng kagalingan sa Kanya. Kasi tao lang din po kami. Kagaya nyo po. Yun nga lang, ginamit kami instrumento para makatulong po sa inyo. Yun po, ang kailangan nyo lang po ay pag nagamot na po kayo ng mga manggagamot, magbalik loob po sa ating Panginoon. Kumbaga second chance nyo po yun. Gamitin nyo po yung second chance na yun para magbagong buhay. Yun po, pag binigyan ka ng second chance, gamitin nyo po sa pagbabago para maging tuwid yung daanan nyo, hindi baluktot. Para kilanin nyo po ang Panginoon. At gaya ng sabi ko sa inyo, kapag kilala natin ang Panginoon at mas malapit tayo sa Kanya, ibinibigay niya kagad ang ating kahilingan. Pinagkakalob niya po kagad sa atin. Siyempre ang iba matagal, pero step by step yung proseso po kasi yan. Hindi agad on the spot. Pag hiniling mo na magkaroon pa ulit ng bayad lupa, pag ganun ay okay na, hindi po. Proseso po yan. Siyempre nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kailangan rin po kasi nating kumilos. At pag nakita naman ng Panginoon natin ang pagbabago sa buhay natin, ay pagkakalob niya ang mga ayos natin sa ating buhay. Yun po, yung iba na wala ng pag-asa dahil sa mga nangyari sa kanila, mga pagsubok,
na dumarating sa buhay, mga naramdamang mga sakit, malalang sakit. Minsan po kasi tayo rin ang may kagawan sa nangyayari sa buhay natin. Yung mga sakit na pinagdaraanan natin ngayon, dinaranas, lalo mga physical, kasi nung mga kabataan tayo, mga dalaga pa tayo, inaabuso natin masyado ang ating sarili, ang ating kalakasan. Kaya in the future, lumabas po yung epekto nung ginagawa natin. At hindi po yun gagawa natin Panginoon, kundi sarili po natin. Ganun po yun. Kasi tayo rin may gawa po nun eh. Lang in the future, doon po lumabas yung pinagagawa natin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Bakit niya tayo bibigyan ng sakit? Bakit niya bibigyan tayo ng mga problema? Di ba po? Hindi po tayo bibigyan ng problema at sakit ng ating Panginoon. Tayo rin po mismong may gawa sa pinagdadaanan natin ngayon sa buhay. Siyempre, andyan yung kahinaan natin yan, sinasamantala ng mga kampo ng kadiliman. Andyan yung mawalan ka ng pag-asa, nagdasal ka ng dasal, bakit hindi walang nangyari sa dasal mo, yung ganun. Siyempre po, kailangan nating pagtibayin ang pakipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Siyempre, kilalanin natin ang Panginoon ng gusto. Yun lang po, mahaba na po masyadong nasabi ko sa inyo. At yun po kung paano po ako naging isang spiritual healer, faith healer, kung paano po ako naabot ko ngayon ang kinalalagyan ko, ay dahil po yun sa tulong ng mga maestro ko po, at sa mga banal na espiritu, at sa second chance na binigay sa akin ng Panginoon na pagbabagong buhay. Ginamit ko po yun sa tamang pamamaraan, tamang landas ang tinahak, at yun po, kaya naging ganito po ngayon. Kaya pag kayo po binigyan kayo ng second chance, gamitin nyo po sa tama. Lahat po tayo may kakayahan. Lahat po tayo may kakayahan na magpagaling o manggamot. Lang natin ihingi ng basbas sa ating Panginoon kung paano ito gamitin. Yun lamang po. Siyempre po, kailangan po natin ng magbagong buhay, magdasal araw-araw. Sa pagdidibusyon ko po naman kasi, sa akin naman kasi, pagdidibusyon ko para sa akin lang po bilang ako, yung natapos ko yung 49 days, tuloy-tuloy ko po yun, araw-araw po yun, walang patlang po yun. Sabi ko, hanggang ako'y nabubuhay, hanggat ako'y huminga, tuloy-tuloy po ang pagdarasal ko sa dibusyon. Yun po. Siyempre, hindi lang puro Latin, kundi may mga Tagalog din po na yung pagro-rosary po, yun po. Maganda po yung pagro-rosary araw-araw kasi sa bawat pagro-rosary natin ay nakakaligtas po tayo ng mga kaluluwa po. Nakakahango tayo ng mga kaluluwa sa impyerno na bigyan ng chance rin para makakit sa langit. Ayun po. Muli po, shout out po sa lahat at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay nyo sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pagtiwala. Pa-subscribe na lang po sa YouTube channel namin, Apo Jimmy po. At sa FB page po namin, andyan po yung mga contact number namin sa mga nais po magpagamot. Kontakin nyo lamang po kami o i-PM nyo po ako, Apo Jimmy Aspiliaga. Profile picture ko po is Mama Mary. O kaya i-chat o kaya i-text nyo po kami o tawagan. Muli po inulit ko po, libre lamang po ang aming gamutan. Bayad, pati mga pangontra po ay libre lamang po. At kung malapit naman kayo sa lugar ng Makati, Tagapalanan Makati po ako, bibigyan ko po kayo ng libreng pangontra na garapa po na maliit. Pangkalahatan po yun. Parang ganito po siya. Pangkalahatan po siya. Panghalina sa negosyo, kaginhawaan sa buhay, kagaanan sa buhay. Kung naghahanap ka naman ng trabaho, ay hindi ka mahirapan makahanap ng trabaho. Kung nag-abroad ka naman, hindi ka mahirapan makaalis, makapunta sa ibang bansa. Pangkalahatan po yun, pangontra po sa pangkalahatan ng mga kampo ng kadiliman, mapaninsalang elemento. Parang kulam, tigal po palipadangin kulam, sumpa, mga pangontra po yun. Ang bawal lamang po doon, gamitin sa sugal, bawal po yun. At ipasok sa kalaswaan ng lugar, bawal po yun. At gamitin sa kasamaan, pinagbabawal po yun. Bukod po dun, kahit saan pwede pundalin, pwede sa sementeryo, sa lamay, sa burol, mabasa, mahakbangan, tawid dagat, pwede po yun. Kasi wala pong limitasyon ang
banal na pa rin ang ating dakilang Ama. Ang bawal lang lamang po dun ay ang gumawa ng kasalanan, kasamaan. At yun pong muli, shoutout po sa lahat. Maraming salamat po. At God bless po. Sana ay patuloy po kayong magsuporta, pa-like, share, and subscribe po sa aming YouTube channel. At maraming salamat po sa lahat.